Nagsimula ang movie sa isang geologist na si Christian. At pagka-uwi ay sinabi niya sa kanyang pamilya na lilipat na tayo ng tirahan, kaya tuwang-tuwa silang lahat. At pagkakuha niya ng kanyang mga gamit sa kanilang office, ay bigla niyang narinig ang isang alarm. At nang tingnan niya ang mga monitor ay biglang bumaba ang level ng groundwater, kaya't nag-alala siya dito, ngunit sinabi ng kanyang boss na huwag kang mag-alala dahil mukha namang maayos ang mga kabundukan, at pagkatapos niyang sumang-ayon sa kanyang boss ay umalis na siya. Ngunit habang naghihintay siya sa ferry ay nagtataka pa din siya kung bakit biglang bumaba ng ganon kababa ang tubig. At pagtingin niya sa mga bundok ay napagtanto niya ang isang bagay. Kaya't agad siyang bumalik sa Geology Center upang sabihin sa kanyang mga kasamahan na ang mga cable ang may problema at hindi ang mga sensor. At sinabi niya na hindi nawala ang mga tubig sa ilalim at gumawa lang ito ng mga bagong daanan at mga layer at lumikha ito ng friction. At nang tingnan nila ang mga cable ay nasira nga talaga ang mga ito. Pagkabalik ay nagalit si Christian dahil hindi tiningnang mabuti ng kanyang mga kasamahan ang sitwasyon. At maaari lang silang mag-issue ng isang yellow warning upang hindi magpanik ang mga tao. Ngunit ramdam ni Christian na magiging napakalala ng panganib. At nang tingnan ang kanyang mga anak sa sasakyan ay nagpunta ito sa kanilang ina sa hotel. Sinabi ng kanyang anak na lalaki sa sulat na, "Bukas na lang po, ako babalik." Kaya't ang anak na babae na lang niya ang kanyang isinama. Samantala sa Geology Center ay napansin ni George na may kakaibang data na lumiliit ang mga bato. Kaya't sinabi niya ito sa kanyang boss. At nang maalarma ay agad na nagpunta ang kanilang boss doon upang tingnan ang mga sensor. Samantala ay hindi pa din mapakali si Christian, kaya't agad niyang tinawagan ang center upang malaman niya kung ano na nga ba talaga ang nangyayari. At nang sabihin sa kanya ni George ang nangyari ay agad niyang tiningnan ang dating mga record files. At nang makita niya na hindi pala kumakalat ang mga bundok kundi naghihilahan ang mga ito, at lumiliit. At ito ay isang senyales pala ng isang tsunami. Kaya't agad niyang tinawagan ang center upang masabi ito sa kanyang boss. Ngunit nasa loob naman ng bundok ang kanyang boss. At nang papaalis na ang kanyang boss ay biglang lumindol ng napakalakas, at naipit ang paa ng kasamahan nito. Pagkatapos ay nawalan sila ng contact sa center at biglang bumaba na din ang level ng tubig. Ibig sabihin na paparating na ang isang tsunami. Kaya't agad na sinabi ni Christian sa mga kasamahan na patunugin yun na kaagad ang alarm at palikasin na agad ang mga tao. At agad nang pinatunog ni Margaret ang alarm. Kaya't nang dahil dito ay nag-evacuate at nagpanik na ang lahat. At habang lumilindol ng napakalakas ay nabagsakan ng bato ang ulo ng kanilang boss, kaya't namatay ito kaagad. Samantala dahil hindi na makaalis sa sobrang traffic ay pinatakbo at pinaakyat na ni Christian ang mga tao, at sinabi niya kay Julia na basta dumiretso ka lang anak, at pagkatapos ay tinulungan niya ang kanyang kapitbahay na naipit sa sasakyan. At sa hotel ay pinagkakatok ni Idon ang mga guest upang maalarma ang mga ito. At napagtanto niya na nawawala ang kanyang anak na si Sunray. Samantala ay agad na nagtatakbo sila Christian at ang kanyang kapitbahay, ngunit makikitang napakalapit na ng tsunami sa kanilang likuran. At dahil wala nang magawa ay agad na silang sumakay sa isang kotse, at doon na sila inabutan ng napakalakas na tsunami. Samantala sa hotel ay nakita na ni Idon si Sunray, at pagkalabas nila ng mga guest ay nakaalis na ang boss. At nakita na nila ang napakalaking tsunami. Kaya agad silang nagtatakbo pabalik sa bunker ng hotel. Ngunit pagpasok ay tinangay na ng tubig ang isang guest na kasama nila. At agad nang isinara ni Idon ang pinto ng bunker, at pagkatapos ay biglang nawala na ng kuryente. Samantala nang magising si Christian ay nakita niya na patay na sa kanyang tabi ang tinulungan niyang kapitbahay. Pagkatapos ay gumapang siya palabas ng kotse upang mahanap niya si Julia. At inakap niya ang anak nang makita niya ito. At humingi siya ng sorry sa kanyang kapitbahay dahil hindi niya nailigtas ang buhay ng asawa nito. Pagkatapos ay nashock siya nang ipaalam nila George sa kanya na patay na ang kanilang boss. At nag-alala siya kila Idon at Sunray sa hotel dahil hindi na nakarating ang boss. Kaya't ibinili na muna niya si Julia sa kapitbahay. Samantala sa basement ay itinutulak ni Idon ang pinto upang hindi sila pasukin ng tubig. Ngunit pinasok pa din sila ng tubig sa vent, kaya't nagpanik si Sunray. At sinabi sa kanya ng lalaking guest na mamamatay tayo dito kapag hindi tayo nakahanap ng daan. Samantala ay nalungkot si Christian nang makita niya ang bag ni Sunray dahil inakala niya na patay na ang kanyang mag-ina. At nang mapuno na ng tubig ang basement ay inilubog ng lalaking guest si Sunray nang makalutang siya sa itaas. Ngunit nilunod naman siya ni Idon upang mailigtas si Sunray. Samantala nang magalit si Christian sa nangyari sa kanyang mag-ina ay pinaghahampas niya ang mga tubo. Kaya't pinukpok din ni Idon ang mga tubo ng vent nang malakas nang marinig sila ni Christian. At agad na sumisid si Christian upang mailigtas sila.
At sinabi ni Idon kay Sandre na sisisid lang ako upang mabuksan ko ang pinto sa ilalim. Pagkatapos ay napanatag na ang kanyang loob nang magkita na sila ni Christian. Pinaahon na ni Christian si Idon at pinuntahan na niya si Sandre. At tuwang-tuwa si Sandre nang makita na niya ang kanyang ama. At nang ayain na siyang sumisid ni Christian ay natakot naman siyang sumisid sa ilalim ng tubig. Mamamatay tayo anak kapag nanatili lang tayo dito. At pagsisid ni Sandre ay naubusan na ito ng hangin sa ilalim ng tubig. Kaya't binigyan siya ng hangin ni Christian upang makaligtas. At nang makarating na siya kay Idon ay hindi na nakaahon si Christian dahil si Christian naman ang naubusan ng hangin. Kaya't sinisid siya at iniahon ni Idon. At dahil nawalan na ng malay si Christian, kaya't agad siyang sini-PR ni Idon. Ngunit hindi pa din nagkakamalay si Christian, kaya't sumuko na sila. At dahil hindi matanggap ni Sandre ang pagkamatay ng kanyang ama, ay nagsisigaw siya sa galit at matindi niyang sini-PR ang kanyang ama. Kaya't nagkamalay na si Christian at nabuhay. Pagkatapos ay nagpunta na sila sa burol kung nasaan ang mga nakaligtas. At tuwang-tuwa si Julia nang makita sila nito. At makikitang masayang-masaya ang kanilang buong pamilya dahil sa kabila ng napakalaking sakuna ay nakaligtas silang lahat. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.